Hello mga ka-viewers! Good evening po sa lahat. Good evening mga viewers. Alas 8 na po dito sa amin. Ikot-ikot muna tayo. Napaaga yung uwi ni Dadong. Dito po tayo sa Prairie Donaire. Dahil si Bengbeng gutom. Na-miss po niya yung chicken wrap. Hi! Sige nga, yung ano na lang pa. Small na lang din sa akin. Saan yung order? Ano yung Ikaw, chicken. Pili ka ng drinks. Ayun ang gold tea. Kuha ka na dyan. Ayun nga. Dito tayo kain. Dapat kasi sa labas pa kami kakain. Kaso lang, wala naman masyadong tao dito. Mga gulay. Okay. Kaya sa anim lang daw. Tapos may extra na yun yung Okay. papaya. So, may limit na ngayon yung toppings nila. Tapos, pipili ka lang ng 6 dito. The rest, kung susobra ka, may extra payment daw. Extra bayad. Oh. So, yun na yung increase nila. Black olives. Yeah. Pineapples. Cucumber, please. That's all. White cheese. And same sauce. Donaires and mayo. Yeah. Pero okay na rin kasi yung palaman nila punong-puno. Kahit na 6 items lang yung ipapalaman. Dinner na po namin to kasi gabi na eh. Nantok na ako. Naantok sa dato. Maaga kasing nagising. Tapos hindi na... Nakabalik ka ba ng tulog? Hindi na. Oo, nakabalik ako kasi. Kain po muna tayo. Kain tayo. Nakarang araw pa kasi to gusto kumain ng Batuta. Nagki-crave siya ng Donaires. bata. Medyo messy kasi kapag hindi mo alam kung paano mo siya balatan. Dahil nakarap siya, diba? Yan. So, dahan-dahanin mo lang. Yung dulo lang yung balatan mo. So, medyo nagtaas na rin sila ng price nila dun sa mga palaman. Dati kasi, pipili ka lang dun kung ilang items. Ay, hindi ko na-check kung magkano binayaran ko. Oo nga. Hindi mo tinignan kung magkano binayaran mo? Hindi kasi sabi ngayon, may limit na nga yung papalaman mo. 6 items lang. Kung ilang gulay, ganyan. Kasama na yung cheese sa Hindi. pang-anim. Iba. Sa mga gulay lang. ayaw mo na cereal? Sabi ko magsi-cereal sana ako. Kasi, na-skip ko yung cereal ngayon. Cereal, hindi ah. Oatmeal? Oatmeal. Happy na naman yung bata. Hindi, nakita pa ikaw. Nakaganto dito. Ay, ganun. Sarap yung sauce dito. Mm-mm. Masarap yung sauce nila dito. Tsaka hindi siya lasang ano. Ari. Lasang. Walang lasang curry. Mm. Si Dadong enjoy na enjoy sa Coke ah. May coke ba? Enjoy na enjoy sa Coke. Ayan ah.
Paminsan-minsan, masarap din kayo uminom ng Coke, no? Hindi kasi kami mahilig sa soft drinks. Ayaw ko talaga sa Dati, meron kami niyan. Nung bago pa lang tayo dito na, lagi tayo may soft drinks, no? Tapos, bandang huli, buti parang na-break na namin yung ganong bisyo. Hindi na kami nagsa-soft drinks. Pag ano na lang, may okasyon, kaya ganito minsan, yung parang nag-crave ka na talaga. Dati may stock tayo sa ano. Nag-stock kami dati sa bahay. Good na pa. Busog. Sa halagang 50, tatlo na kami yung naka-dinner. Pwede na, no? Pero kung kung Sunday tsaka Tuesday, meron po silang mga deals. Ayan, no, yung deals nila, 888 for, yan, may drinks na, meron ng wrap, tapos meron pang fries. Small lang ata na wrap yan. Small na wrap. Pero pwede na rin, mabubusog ka na kasi sa small. Ayan. Tayo, picture tayo. Ay, bagay kay Denise yung medyo maiksi yung buhok. Ayan, oh. Na? Fresh look, diba? Magsha-shoutout pala muna kami kay Maria Gigi Perez ng Rome. Ayan, sabi niya, sana daw makapunta tayo ng Rome para daw mag-meet up. Sabi ko, wish ko lang. Nagre-request siya ng video ng paggawa ko daw ng pandesal. Sabi ko, baka makagawa ako ng video ng pagbe-bake ko sa na lang, after na lang ng camping. Kasi sabi ko medyo busy pa po kami ngayon. So, ayun. May pupunta dyan sa Rome, yung mga kasamahan namin. Pero sa ano pa yun? October. Na kalagitnaan natin ng October. Ayun. Ay, hindi naman kami sasama dahil syempre mahal yung pamasahe, 'di ba? Yung gastos. Ayun na nga. Tumingin din kami ng ticket para sa pag-uwi sa Pinas. Tapos, alam niyo ba, 3 lang kami yung inabot ng ticket. Balikan. Hanggang lang yan hanggang Manila lang. Wala pa kasama yung hindi pa po kasama yung Province. Domestic. Yung domestic flight. Hindi pa kasama. Umabot po ng 10K. 3 kami. Pag December kasi Oh my yan gosh, oo. peak season Peak yan season. Kaya gustuin man namin umuwi. Hindi pa rin pwede. Nag-8 years na po kami na hindi pa nakauwi. Pag ikaw lang mag-isa, oo, kaya. Pero pagka pamilya na, syempre, kung may pamasahe ka man, halos doon lang lahat mapunta, no? Tsaka hindi naman pwede na pamasahe lang dadalhin. Oo nga. Pagdating mo doon, buti sana kung hindi ka gagastos, diba? Siyempre pagdating mo doon, expected na yan kasi ikaw ang galing sa abroad, ikaw ang galing sa ibang bansa. Yun nga, Siyempre. nakikita ko. Yung mga yung mga post sa Facebook, diba? Pamasahe mo doon magkano, gastos mo, pagdating doon, pang groceries, ganto, pang gala, ganto, inabot, mga alam mo yung pang travel mo na, yung mga pang renta mo sa sasakyan, pag wala kang sasakyan. Tapos, aabutin mo ng mga ilang daang libo. Sabi nila, naku, pagka ganun yung gagastos, hindi na lang po ako uuwi ng Pinas. So, sobrang mahal talaga kasi ng pamasahe, lalo na yung galing po dito, mahal. Kung mga Asian lang, medyo mura. Pag pag kapos ka talaga sa pera, napakahirap talaga mag-decide kung kailan ka uuwi. Kasi ang ticket kasi, ang presyo niya bumabase din sa panahon. Sa buwan. Oo, yung season Kasi na pag-uwi nyo. Pag peak season kasi, at saka kapag medyo short term ang months na kukunin mong ticket, medyo Yung gahol mahal. sa yung halimbawa mga in 2 months, in 3 months, medyo yan. Kumbaga, malapit ka nang mag-flight. Yun, medyo Kaya mahal yun. karamihan dito
sa amin kapag magbakasyon, kukuha na ng ticket ngayon At least tapos mga 6 next months. year. No? Tapos next year na gagamitin. For Oo. example, magpapabook kami ngayon tapos next year na namin gagamitin. Yung mga ganon. Mm. Tapos ang month nun, hindi pa Hindi siya peak season. hindi pa peak season nun. Dapat piliin mo yung mga lagpas ng December, mga ganun, lagpas ng summer, Or before summer. before mga ganon. summer, o ganun. So, ayun. May nakikita nga rin kami sa, sa Facebook na yung mga taga dito sa Canada, meron silang promo, yung mga nasa ibang province, may mga promo sila na yung flight now, pay later. May mga ganong dito sa mga Pinoy, mga group nila na within Canada lang, pwede mo siyang kontakin tapos magpa-book ka ng flight and then siguro hulug-hulugan, ganyan. Paano yun? May mga ganong dito, promo. Hindi kaya bago ang flight mo, full paid na. Baka ganun. Hindi ko alam. Pero malamang, yan, Baka parang financing yan pa. Oo nga, baka ganun nga siguro bago yung Hulug-hulugan. flight mo. For example, flight mo next year. year na let's say mga June. Kung kukuha ka ngayon, hulug-hulugan mo na siya. Hanggat Pwede siguro. Ewan ko, kasi ang sabi nila, flight now, pay later. So, in case man na, ibig sabihin, halimbawa, ngayon ka mismo uuwi, pwede mo siyang makuha. Tapos, at the same time, pwede mo siya siguro hulug-hulugan. Depende siguro sa terms nyo. 'Di ba? Kung ano yung mapagkasunduan. So, ganyan. Marami din yung mga kakilala namin na ilang taon na dito, hindi pa rin nakakauwi. Gustuhin mo man syempre umuwi, kaso lang, yun nga, iniisip mo din, may pamasahe ka, kaso lang yung pang-allowance mo, 'di ba? Masyadong malaki yung gagastusin mo. tsaka hindi naman pwede na sumubra ka pa sa isang buwan or mga Oo, 1.5 na months kasi mag-leave ka, 'di ba, na wala kang pasok. at saka wala kang sasahurin. Kasi pagbalik mo dito, anong ikaw- aasahan mong pambayad sa Mga renta, problema ka sa mga bills utilities mo. mo, pangkain mo, 'di ba? Yun yung mga dapat i-consider talaga pagka Hindi may lang- balak kang magbakasyon sa Pinas. Hindi lang yung ticket ang problema, kundi pati yung pagbalik. yung rent mo kung nagre-rent ka. Kaya nga yung pagbalik mo na Yung mga bayarin, yung pang mortgage mo. kung may bahay ka. Di ba? Mm. Ang daming dapat i-consider talaga. Siyempre, hindi mo naman pwedeng sabihin, ay, later ka na lang. Diba? Kumbaga, yung pwede mong terhan or pwede mo i-consume yung mga utilities mo, tapos later mo na lang bayaran. Hindi pwedeng ganun. Kaya dito talaga, swerte talaga yung mga magaganda ang trabaho. Tsaka maganda ang sinasahod kasi kahit papano makaipon sila. At saka anytime makauwi sila, di ba? Kaya yun nga, sabi nga namin, kanya-kanyang sitwasyon pagdating dito sa ibang bansa. Kung depende sa kinikita, ganyan. Hindi yung pagdating mo dito, asahan mo agad na okay agad yung pamumuhay mo. Kasing ate ko nga lagi din nagtatanong, kailan kayo magbabakasyon? Kasi yung kapatid ko na nasa Dubai, siya naman kasi yearly yan, libre. Yun yung kagandahan sa Dubai kasi sagot ng employer yung yung pamasahe mo pag bakasyon, 'di ba? So yung problema nila is na lang, yung allowance nila. Samantala dito sa Canada, provide ka ng Yun. lahat, pamasahe, allowance, renta sa bahay. Yun nga yung sa Dubai, yung renta nila sa accommodation nila, libre din yan. Tapos kung medyo malayo ka sa sa trabaho mo, May service ka pa. may service ka or kaya may transpo allowance ka. Kasi siya auto mechanic siya. So yun nga, medyo napalayo siya ngayon dun sa nila, sa trabaho niya. So meron siyang transpo allowance.
Kaya magkaiba yung pamumuhay pag nasa Middle East ka o kaya pag dito. Kaya sabi nga nila, mas nakakatipid nga sila dun kasi hindi ko lang alam kung taxable na ngayon yung sahod nila. Kasi dati, di ba, tax-free sila. Parang may tax pero hindi ko alam kung ano yung tinataksan sa kanila. Dandan! Dati kasi tax-free sila. Oo. Kaya nakakaipon sila. Kumbaga kung ano yung sinasahod nila, yun na yun. Di ba? Pagkain lang Parang nila. pagkain na lang nila, Oo. iniintindi nila. Ang pagkain kasi kung ano lang yung gusto mo, yan lang ang magagastos mo. Katulad sa kanya, nag-iisa lang siya. More on, ano nga daw siya? Gulay, isda. Mm. Eh, yung prutas daw doon, mura. Kaya yun, prutas. Alam niyo sa totoo lang dito sa Canada, kapag hindi ganun kalakihan ang sahod mo, ano lang, Break even lang yung ano mo. Oo, kapag hindi ka talaga magtipid, hindi sasapat talaga yung ano mo, yung sahod mo. Yung kinikita mo. Oo. Kaya pero okay pa rin siya. Okay pa rin siya. Kumpara sa kumpara buhay namin dati. Okay pa rin siya. Oo. Kasi kahit papaano, kumbaga yung mga hindi mo nararanasan noon, nararanasan mo ngayon, di ba? Gaya yung may sasakyan. Mm. Pero kung halimbawa dito, hindi naman ganun ka need talaga yung sasakyan, siguro hindi rin kami Oo. bibili. Or kung Siguro bibili man kung- kami, second hand, no? Siguro dito kung may mga transportation, kung madali yung transportation katulad sa atin, hindi rin ako Kada kanto oo, may masakyan hindi ka. rin ako bibili ng sasakyan kasi siyempre sanay din naman mag-commute at saka kung pwede lang magmotor dito na walang winter. Ay, oo. Ako, sanay kasi ako sa Pinas na motor lang. Bumabiyahe ako ng Maynila to Bikutan. No? Araw-araw motor. Eh dito kasi hindi pwede pag nag-winter wala na. Pang summer lang talaga yung motor dito. Hindi katulad sa atin, rain or shine. Hindi naman kami masyado sa sasakyan talaga na Ang importante Talagang, lang, oo. yung maayos lang. dito kasi kailangan mo lang talaga na mapadali yung buhay mo ba. Padali ang pagkilos. Padali yung yung pag Iba kasi baka iba yung Oo. intindi sa dito mapadali kasi ang buhay. mapadali yung 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 pagkilos. kilos mo dito sa pang-araw-araw mo. Kasi katulad lang sa mga bata, paghatid sa mga bata, di ba? Yung iba kapag hindi sakop ng Bus. bus nila, talagang Hatid hatid sundo nila. mo sa school. Shout out pala sa kay Mike Garcia, kay Lakay Laor, kay Eric Palma sa battery tech namin. At saka si nakalimutan ko pangalan niya. Corpus. Oo. Sino yun? Jack, Si Jack Corpus. Ayan. Shout out din kay Purple and Gold. Sabi niya, taga ano daw sila, LA, California. Hello sa inyo dyan. Tsaka maraming salamat sa pag-subscribe at panonood sa mga videos namin. Tsaka kay, dito ko lang isama yung kay Maria Gigi Perez. Ayan. Shout out din kay Godfrey Maranyon. Ayan. Tsaka kay Kabayan Montreal. Check po nyo yung channel ni Kabayan Montreal. Nakabase po sila sa Montreal. Kay Ma'am Nida Sterling. Ayan. Kay sino pa ba? Sa lahat po ng mga viewers namin, maraming salamat sa palaging panonood. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na lang po sa aming channel para updated po kayo kung ano pang mga videos na i-upload namin. Abangan nyo na lang yung camping namin. Ayun, next malapit week. na po yung camping namin. Medyo masaya yun kasi medyo Maraming malayo-layo. activities doon. Hello din kay Joy Villegas. Ayan, so okay na tayo. Yan, uwi na po kami. Uwi na po kami tapos na tsaka magsasara na ata sila.
Ayan, baka kami nilang inaantay. Hindi, Yan. alas 10 pa naman. Alas 10 pa pala yung closing nila. So, dito sa amin, ayan, alas 9 na. Mga 1 hour din tayo dito. Deng Deng, say hi. Hi kay Zoe. Hello, Zoe. Tapos si Zian. Ang panahon ngayon, parang pa-winter na yung, Alaw, yung nga. dating niya. Oh. Winter na nga. Hala, bakit lumalamig na? Yung simoy ng hangin, ina-expect namin medyo mainit. Parang hindi pa yung mga halaman natin, Hindi naka-recover pa naka-bloom yung... Beng, sandali! Hindi pa naka-bloom yung mga halaman namin totally, pero malamig na. Yung Walmart, oh. Sarado na yung mga tindahan. Yung Cubs bread dapat gusto ko dyan Kaso sarado na din. Gabi na kasi. Himala, walang sasakyan. Siyempre, Sabado ngayon, tulog na yung mga Ay, oo. Alas 9 na, oh. Tulog na yung mga kapitbahay natin. Uy, oo nga, Papa. Supposedly, alas 9. Medyo mataas pa yung araw. Hello, so ibig sabihin, ito na yung simoy ng hangin, pa-winter na. Oh my gosh. early ba yung... So, ganun po. Early po ba yung winter ngayon? Nalulungkot na po kami.